sa ating lahat, sa mga bumubuo ng programang ito. Binabati po namin kayo mula dito sa UK. Amen. Sa mga wardens, sa mga officer, jail officer, sa mga PDLs, mga kapatiran, at sa lahat po na nandito. Tayo po ay nasa iba't ibang lugar. Umaga po dito, sa mga iba is gabi, and dyan po sa inyo is ay madaling araw pala dito. Amen? At sige, para makaano tayo, pag-aaralan natin ang salita ng Panginoon. Pero bago natin ipagpatuloy, manalangin tayo. Ama naming Diyos sa makapangyarihan, mahabagin, o Panginoon, dalangin namin. Sa oras na ito ay kayo po ang mangusap sa pamamagitan ng iyong mga salita at sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Dahil alam namin na wala po kaming magagawa kung hindi ka kikilos sa aming Panginoon. At maraming salamat sa buhay ng bawat isa. Patuloy po na ikaw ang siyang mapapurihan sa oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so parang nakaka-nervous pa lang humarap dito sa but praise the Lord. Amen. Yan, sinabi ko kanina na magkakaiba ang oras natin. At kahit na magkakaiba ang oras natin, sa oras na ito ay pinagkaisa tayo ng Panginoon para pag-aralan ang kanyang salita. Dahil ito po ay isang pagpupuri sa Panginoon. Kaya tayo nilikha ng Panginoon. Pero mamaya, iba ang gagawin ng mga iba, matutulog, at saka patuloy na maglingkod sa Panginoon. Amen? Kaya dahil yan po ang dahilan kung bakit iba't iba ang oras natin. Amen? Para sa ganun ay patuloy ang pagpupuri at pagsamba ng mga tao. Hindi po napuputol. Kaya iba-iba ang oras natin. Sa mga iba, gabi, sa iba, araw. Para pagtulog ang iba, gising naman ang iba na naglilingkod sa Panginoon. Kaya yan ang dahilan kung bakit hindi tayo magkakapareho ng oras. Pero sa ngayon, kahit na magkakaiba tayo ng oras, ay magkaisa tayo ngayon. Okay. Ang ibabahagi ko sa oras na ito ay ang tungkol sa kaligtasan. Ang kaligtasan ay bunga o resulta ng pagsunod. Amen? Sa kalooban ng Panginoon. Okay. At may nakasulat dito sa Biblia na siya po ang ating tingnan sa buhay ni Jonas. Sinulat po nakasulat po sa Biblia ang dapat natin gawin upang sa ganun ay maligtas tayo. Dahil ang kaligtasan ay ang pagtanggap ng habag ng Panginoon or pagtanggap sa kapatawaran ng Panginoon. Amen. Okay, sa Book of Jonas. Okay. Ito ay babasahin natin mula sa chapter 1 hanggang sa chapter 3. Pero huwag kayong mag-alala dahil may oras naman po. Titigil na lang ako kapag time na. Okay. So, chapter 1, verse 1. Mag-umpisa tayo. Sabi niya, nagsalita ang Panginoon kay Jonas na anak ni Amittai. Sinabi niya, pumunta ka agad sa Ninive, ang malaking lungsod, at bigyan mo ng babala ang mga tao roon, dahil umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasamaan. Kaya makita natin dito ang habag ng Panginoon. Amen? Dahil alam niya na
sa lugar na yun ay maraming makasalanan at ayaw niya na may mapahamak. Kaya gusto niya na sila maligtas at kaya ipinapadala niya sa Nineveh si Jonas. Okay, sa verse 2, sabi niya, pumunta ka agad sa Nineveh upang sa 3, wala. Okay, sorry. Pumunta ka agad sa Nineveh, ang malaking lungsod, at bigyan mo ng babala ang mga tao roon dahil umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasamaan. Verse 3. Pero tumakas agad sa Tumakas agad sa Panginoon si Jonas at nagpa siyang pumunta sa Tarsis. Pumunta siya sa Joppa at nakakita siya roon ng barkong paalis papuntang Tarsis. Kaya nagbayad siya ng pamasahe at sumakay sa barko kasama ng mga tripulante at ng iba pang mga pasahero upang tumakas sa Panginoon. Yan ang kasalanan ni Jonah. Siya ay pinapadala para pagsabihan ang mga tao, pero hindi siya sumunod kundi tumakas sa Panginoon. Kaya isang aral na mapulot natin dito is kapag tayo po ay hindi sumusunod, magastos po. Kaya tingnan nyo, sa una nung pinapadala ng Panginoon, hindi naman sinabi na bibili siya ng ticket. Pero nung tumakas siya, bumili siya ng ticket, kaya gumastos siya. Kaya yan po ang nagagawa ng sumusuway sa kalooban ng Panginoon. Okay, sa ating pagpapatuloy sa verse 4. Nang nasa laot na sila, nagpadala ang Panginoon ng napakalakas na hangin at halos mawasak na ang barko. Kaya natakot ang mga tripulante at ang bawat isa sa kanila ay humingi ng tulong sa kanilang Diyos. Itinapon nila ang kanilang mga kargamento sa dagat para gumana ang barko. Si Jonas naman ay nakababa na noon sa ilalim ng bahagi ng barko. Humigas siya at nakatulog ng mahimbing. Okay, ano ang mapupulot natin na aral doon is makita natin doon na kapag may sakuna, ay natututong tumawag ang mga tao. Kaya yan po ang isang dahilan kung bakit inaalaw ng Panginoon ang mga sakuna sa ating buhay. Sinasabi ko na sa atin dahil hindi ako exempted. No? Sa lahat po ng tao ay may pinapayagan ng Panginoon na pinagdaraanan natin dahil po gusto ng Panginoon na tayo ay lumapit sa Kanya. Gusto niya na lagi tayong nakikipag-usap sa Kanya. Diba? Gusto niya na magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Dahil ang communication ay siya pong ating relasyon sa Panginoon. Kung may relationship tayo, dapat hindi nawawala ang communication. Kaya yan po ang gusto ng Panginoon na sa atin lagi tayong tumatawag sa Kanya. Kaya kadalasan, ang tao tatawag lang sa Panginoon kapag kapag may pinagdaraan. Kapag okay na ang lahat, parang mahirap nang tumawag sa Panginoon. Kaya yan po ang isang aral na mapupulot natin dito. Ito, patuloy po ang ating binabasa. Pinuntahan siya ng kapitan ng barko at sinabi sa kanya, nagagawa mo pang matulog sa ganitong kalagayan. Humangon ka at humingi ng tulong sa iyong Diyos. Baka sakaling maawa siya sa atin at iligtas niya tayo sa kamatayan. Ayan, ang naging naman ng kapitan sa barko, nag-alala din sila. Bakit ganun ang nangyayari sa kanila? And kaya makita natin kung ano ang ginagawa naman ni Jonah. Kaya kapag hindi sumusunod ang isang tao, parang nagiging walang pakialam. Bumabagyo na, pero napakasarap ng tulog pa rin ni Jonas.
natatakot na yung mga kanyang kasamahan. Kaya isang makikita natin dito na kapag hindi tayo sumusunod, may mga nadadamay po sa mga consequences. Kaya mahirap po na sumusuway sa kalooban ng Panginoon dahil hindi lang po yung sumusuway ang napapahamak, kundi may nadadamay. Na parang sa atin, di ba? Kung maalala ko ang aking kalokohan noon, hindi lang ako po ang naghirap, kundi pati ang aking pamilya ay nadamay. Kaya yun ang tawag nila sa akin, ako daw ang sumira sa reputasyon ng buong pamilya namin. Instead na ako lang po yung grabing kalokohan noon, hanggang sa humantong kung saan humahantong. Kaya naranasan ko din po ang dyan sa Quezon City Jail, 9 months po ako doon dahil sa aking kalokohan. Kaya napakalaking aral po na maraming nadadamay sa ating mga pagsuway sa kalooban ng Panginoon. Okay, so patuloy po tayo natin basahin ang salita ng Panginoon. Nag-usap po sa mga tripulante, nagpalabunutan na lang tayo, magpalabunutan na lang tayo upang malaman natin kung sino ang dahilan ng pagdating ng sakunan ito sa atin at nang magpalabunutan na sila, nabulot ang pangalan ni Jonas. Kaya makita pala natin dito na ang drolats o bunutan ay, palabunutan ay biblical pa rin. Nasa Biblia. Amen. Kaya sa atin, ginagawa lang natin yan kapag Christmas ba? Pag gusto nating magbigay ng mga regalo para sorpresa, ay nagpapalabunutan. Pero dito sa Biblia, ginamit ang ang drolats. Mas madaling ginamit ang drolats para sa ganun ay malaman kung sino ang nagdadala ng sakuna, dahilan. Okay, so sa ating pagpapatuloy, kaya kinausap nila siya, gusto naming malaman kung sino ang dahilan ng pagdating ng sakunan ito. Sabihin mo kung ano ang iyong kahanap buhay at kung saan ka nanggaling. Sabihin mo rin sa amin kung taga saan ka at anong lahi mo. Kaya, sumagot si Jonas, ako ay Hebreo at sumasamba sa Panginoon, ang Diyos na sa langit at lumikha ng dagat at ng lupa. Kaya makita natin dito na nagpakilala si Jonas. Gusto ng mga tao na malaman kung sino siya. Kaya maganda rin talaga yung magkakakilala, di ba? Nagtatanong. Yan ang isang taguri sa mga Pilipino dahil tayo daw mga Pilipino ay napakalakas ang loob natin na kung meron tayong nasasalubong, talagang tinatanong natin kung sino sila. Hindi katulad ng ibang lahi na hindi masyadong ganoon, pero tayo first time pa lang na makilala, ay taga saan ka? Ako si ganito, ganito. Kaya maalala ko tuloy nung pumunta ako sa Tanzania, sa Africa, dahil sa ang mga kapwa Pilipino natin doon ay mga matataas ang mga may nasa managerial position po sila. And then nung pumunta ako doon is parang na-out of place ako dahil hindi ako sa mga kwentuhan nila. Kasi mga engineer, mga accountancy, basta yung mga tataas ang posisyon nila doon. Ako, hindi pa naman ako nakatapos ng high school, kaya parang wala akong may sa kwentuhan nila. But praise the Lord, dahil nung tinanong nila ako, sinabi ko na, ako si Nida, na pinadala dito na aking trabaho ay magdala ng salita ng Panginoon. Kaya pwedeng allow me na gawin ko rin ang aking trabaho. Sabi ko, pwedeng makinig naman kayo para mapatupad naman ng aking trabaho kung bakit ako pinadala.
Kaya yun, napakaano ng Panginoon dahil nasa Biblia pala talaga na tayo ay magpakilala. Ngayon, katulad ni Jonas, kahit na ganun po yung mga sitwasyon ay inano pa rin ng mga kasamahan niya na kilalanin kung sino siya. Kaya doon nila nalaman na kung sino si Jonas. Kaya lubhang natakot ang mga tripulante dahil sinabi sa kanila ni Jonas na tumakas siya sa Panginoon. Sinabi nila sa kanya, ano itong ginawa mo? At nang lalo pang lumakas ang hangin, sinabi ng mga tripulante kay Jonas, ano ang gagawin namin sa iyo para kumalma ang dagat at nang makaligtas kami sa kapahamakan? Sumagot si Jonas sa kanila, buhatin ninyo ako at ihawi sa dagat at kakalma ito, sapagkat alam kong ako ang dahilan kung bakit dumating ang napakalakas na hangin na ito. Ay makita natin ang pagkatao ni Jonas bilang siya ay kilala niya ang Panginoon, bagaman na siya ay nasumuway, pero makita mo yung kanyang pag-amin sa kanyang kasalanan. Kaya dapat ito rin ang dapat na matutunan natin dito na kapag tayo ay nagkakasala, nakakagawa ng kamalian, dapat matuto rin tayong magpakumbaba, aminin ang mga kasalanan para darating po ang kaligtasan. Amen. Kaya yan po yung ano ni Jonas. Okay, so and then hindi nila sinunod si Jonas, sa halip sinikap ng mga tripulante na sumagwan papunta sa dalampasigan, pero nahirapan sila dahil lalo pang lumakas ang hangin. Kaya tumawag sila sa Panginoon, sinabi nila, O Panginoon, nagkikiusap po kami sa inyo, huwag niyo kaming hayaan mamatay dahil sa gagawin namin kay Jonas. Huwag po ninyo kaming singilin sa aming pagpatay sa kanya na hindi pa naman namin natitiyak kung siya nga ang nagkasala. Pero alam po namin na ang mga nangyayari ito ay ayon sa inyong kalooban. Pwede pagtapusin muna natin, Pastor Rapal. Kaya binuhat nila si Jonas at itinagi sa nagangalit na dagat at kumalma nga ito. 16. Mga 17. Dahil sa pangyayari ito, nagkaroon ng malaking paggalang ang mga tao sa Panginoon. Kaya naghandog sila at nangakong ipagpapatuloy ang paglilingkod at paghahandog sa Kanya. Okay, kaya makita natin dito, isang aral po, ang makita natin doon na nung inamin ni Jonas ang kanyang kasalanan at ginawa nga ng mga tao na kumalma po ang kumilos po ang Panginoon at pinatigil yung sakuna. Kaya dito natin makikita isang aral dito sa binasa natin is suffering is God's design. Kasi doon nga tayo tumatawag sa Panginoon kapag nasa sakuna tayo. Ayan. Okay? And then, nandun din na nagkaroon ng pananampalataya din ang mga tao dahil sa pag-amin ni Jonas ng kanyang pagkakamali. Okay. And kaya nung tinapon nila, samantala nagpadala ang Panginoon ng isang malaking isda para lunukin si Jonas. 3 araw at 3 gabi siya sa tiyan ng isda. Okay, kaya ito po ang kahit na pinapadala naman ng Panginoon, pinapayagan niya ang mga sakuna sa ating buhay, ay nagpapadala rin naman siya ng sasagip sa atin. Kaya katulad ni Jonah, itinapon man siya sa tubig, pero nagpadala ang Panginoon ng sumagip sa kanya, yung isda. Kaya doon, alam na alam natin, yung kwento na si Jonas ay nanatili sa tiyan ng isda ng 3 araw at 3 gabi. Kaya doon po ang safekeeping ni Jonah. Ay, isipin natin, bakit kaya nagpadala bakit nilunok ng isda si Jonas. Pero ang kabutihan po noon, hindi nawalan ng hininga si Jonas.
Hindi pinabayaan ng Panginoon na siya ay nalunod, kundi siya ay dinala sa tiyan ng isda for safekeeping. Kaya doon po naintindihan na dyan sa lugar na yan, di ba, sa mga jails. Nung nandyan ako sa Quezon City, marami akong nalaman na hindi pa pala lahat ay nagkasala na. Hindi lahat ay yun yung kasalanan niya, kaya nandun siya. Kundi ang iba is nilagay lang para ma-safekeeping siya. Di ba? Mga nandyan sa mga jail, may mga nilagay lang dyan para para i-safe siya. Kasi kung sa labas lang titira ay baka mamaya mamamatay lang. Pero ang layunin po ng safekeeping, bakit nangyayari is para tayo ay protektahan. Para magkaroon tayo ng pagkakataon. Dahil habang may buhay, may pag-asa. Kaya yan po ang isang matututunan natin dito. Yan po, natapos na ang oras. Pero ipagpatuloy natin yung chapter to. Pwedeng dire-diretso na lang. Okay. Nung nasa tiyan na ng isda si Jonas, ano ang ginawa niya? Nanalangin si Jonas sa Panginoon na kanyang Diyos sa loob ng tiyan ng isda. Okay. Sinabi niya, Panginoon, sa paghirap ng aking kalooban at kalagayan, humingi po ako ng tulong sa inyo. At sinagot niyo ako sa bingit ng kamatayan. Humingi ako ng tulong sa inyo at pinakinggan niyo ako. Iginagis niyo ako sa pusod ng dagat, napalibutan ako ng tubig at natabunan ng mga alon na pinadala ninyo. Pinalayas niyo ako sa inyong presensya, pero umasa pa rin ako makakalapit muli sa inyo roon sa inyong banal na templo. Lumubog po ako sa tubig at halos malunod. Natabunan ako ng tubig at ang ulo ko ay napuluputan ng mga halamang dagat. Lumubog ako hanggang sa pinakailalim ng dagat at parang kinulong sa kailaliman ng lupa magpakailanman. Pero kinuha niyo ako sa kailalimang iyon, o Panginoon kong Diyos. Nang parang mamatay na ako, tumawag ako sa inyo, Panginoon, at pinakinggan ninyo ako. Pinakinggan ninyo ang dalangin ko roon sa inyong banal na templo. Ang mga taong sumasamba sa mga walang kwentang Diyos-Diyosan ay hindi na tapat sa inyo. Pero naghahandog ako sa inyo ng may awit ng pasasalamat. Tutuparin ko ang pangako ko na maghahandog sa inyo. Kayo po, Panginoon, ang nagliligtas. Verse 10, kaya inutusan ng Panginoon ang isda at iniluwan ito si Jonas sa dalampasigan. Kaya ito po ang dalangin ni Jonas nung nasa sako na siya, nung nandun siya sa tiyan ng isda. Kaya sa ating sitwasyon o sa oras na tayo po ay nasa sakapunan, may pinagdaraanan, ang tamang gawin po, ang kalooban ng Panginoon is tayo ay tumawag sa Kanya. Palakihin po natin ang Panginoon. Hindi po mas malaki ang problema kaysa Diyos. Para ang Diyos para yung problema natin ang lagi nating iniisip, yun ang lagi nating sinasambit, kasi hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Hindi niya pinayagan ang isang bagay sa atin para lang tayo ay mahirapan. Kundi pinapayagan niya para tayo ay matutong lumapit na sa Kanya. Sabihin natin kung sino ang Panginoon. Kaya nga natin pinag-aaralan ang salita ng Panginoon para sa ganun ay makilala natin siya ng lubusan. Kaya pagdating ng mga sitwasyon na hindi ka nais-nais or mga problema, alalahanin po natin yung mga salita ng Panginoon na ating pinakinggan kung sino siya. Kaya ganun po ang manalangin. Hindi po yung memorize na panalangin na Our Father. Yung panalangin po na yun ay yun po kung paano natin
palakayin ang Panginoon. Kaya yan po ang panalangin ni Jonas. Kaya nung nakita ng Panginoon kung paano tumawag si Jonas sa kanya, ay inutusan niya yung isda na siya ay iluwa para sa ganun ay makawala si Jonas sa kanyang kung saan siya nakalagay. Kaya yan po yung isa na matutunan natin dito sa chapter 2, and then sa chapter 3, okay, sa chapter 3 is ito na po yung muling nagsalita ang Panginoon kay Jonas. Okay, tuloy-tuloy po, Pastora. Sinabi niya, pumunta ka agad sa Ninive, ang malaking lungsod, at sabihin mo sa mga taga roon ang ipinasasabi ko sa inyo. Pumunta agad si Jonas sa Ninive ayon sa sinabi ng Panginoon. Malaking lungsod ang Ninive. Aabutin ng 3 araw kung ito ay lalakarin. Pumasok si Jonas sa Ninive pagkatapos ng maghapong paglalakad. Sinabi niya sa mga taga roon, may 40 araw na lamang ang natitira at wawasakin na ang Ninive. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos, kaya lahat sila mula sa pinakadakila hanggang sa pinakaaba ay nagsuot ng damit na panluksa at nag-ayuno upang ipakita ang kanilang pagsisisi. First, sapagkat nang mapakinggan ng hari ang mensahe ni Jonas, tumayo siya mula sa kanyang trono, inalis ang kanyang balabal, nagsuot ng damit na panluksa at naupo sa lupa upang ipakita ang kanyang pagsisisi. At nagpalabas siya ng isang proklamasyon sa Ninive na nagsasabi, ayon sa utos ng hari at ng kanyang mga pinuno, walang sino mang kakain at iinom kahit ang inyong mga baka, tupa o kambing. Magsuot kayong lahat ng damit na panluksa, pati na ang inyong mga hayop at taimtim na manalangin sa Diyos. Talignan ninyo ang masamang pamumuhay at pagmamalupit. Baka sakaling magbago ang isip ng Diyos at mawala ang kanyang galit sa atin at hindi na niya tayo lipulin. Verse 10, nakita ng Diyos ang kanilang ginawa, kung paano nila tinalikuran ang kanilang masamang pamumuhay, kaya nagbago ang kanyang isip at hindi na niya nilipol ang mga taga-Ninive ng kanyang sinabi. Kaya makita natin dito na yun po yung pamagat ng ating mensahe na ang ang kasalanan ay bunga ng pagsunod. Kaya makita natin nung sumunod na si Jonas na nung pinadala ng Panginoon, kaya makita natin dito na God is a God of a second chances. Amen? Kaya kahit na anuman po yung mga nagawa nating mga kasalanan, anuman po yung ating mga pinagdaraanan, tulad ng sinabi ko kanina, habang may buhay, may pag-asa. Dahil ang Panginoon ay binibigyan niya tayo ng pagkakataon upang sumunod. Kaya si Jonas, pumunta siya, after na inuluwan ng isda, after na nakalabas siya, ay pumunta siya at sinabi ang pagmamahal ng Panginoon. Kaya I believe na anuman po yung hindi po nakatalaga na dyan lang kayo, kundi bibigyan kayo ng Panginoon na lalabas para ipamalita ang kanyang pagmamahal sa mga tao. Nakatulad din po ang ginagawa namin. Ako po, nung naliwanagan ako, yan po ang isang naging nasa puso ko na sana pagkaroon ako ng pagkakataon na maibahagi ang kapatawaran ng Panginoon. Na kahit na naman po ang nagawa nating kasalanan, ay may pag-asa po kung tayo ay hihingi ng tulong sa Panginoon, magpakumbaba at magsisi.
Kaya yan po ang ginawa ni Jonas, nagsisi siya at sumunod po sa Panginoon, pumunta siya sa Ninive, sinabi niya ang gagawin ng mga tao na kailangan magsisi. At hindi lang po pagsisisi sa isipan at sa salita, kundi pinakita nila sa gawa. Nag-prayer and fasting pa sila. Kaya maganda ang mag-prayer and fasting. Amen. Para sa ganun ay matanggap natin ang habag ng Panginoon. Kaya makita natin dyan na nahabag ang Panginoon. Nakita niya ang kanilang mga puso. Dahil tinitingnan po ng Diyos ang ating mga puso. Kaya yun, kita natin. So ang kaligtasan ay pagtanggap ng habag ng Panginoon at ng kanyang kapatawaran. Kaya yan po ang ating mensahe. So I hope na meron po tayong napulot na aral na gawin natin upang sa ganun ay tayo po ay matanggap po natin ang kaligtasan na ibibigay ng Panginoon. Dahil yan naman ang kanyang kalooban. So tayo ay manalangin. Panginoong Diyos namin na makabagin, maraming salamat sa iyong mga salita na aming napakinggan. Dalangin namin na patuloy na ito ay iyong ikumpleto sa aming mga buhay. Patuloy na ipaalala mo at tulungan mo kami na isagawa ang mga salita mo na aming napakinggan, Panginoon. Upang sa ganun ay patuloy na ikaw ay mapapurihan sa aming mga buhay. Na kahit sa anong oras kung aming nararanasan, anong mga ay hindi kami lalayo sa iyo, kundi kami ay lalapit sa iyo, Panginoon. Maraming salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you, Pastor Anida. At muli nga po, palakpakan nga po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Napakaganda po ng aral natin sa umagang ito. O di ba, kahit na tayo po ay sumuway, tayo po ay tumalikod sa Panginoon, pero ang Panginoon hinihintay niya po tayong magbalik para gawin niya tayong instrumento, hindi lang para tayo ay mailigtas, kundi para maging instrumento din po ng kaligtasan ng ibang tao. Kaya yan, kapatid, may purpose ang Panginoon sa iyo, ha? Huwag kang mag-give up at huwag kang mawalan ng pag-asa. Hindi po patapon ang buhay mo. Meron pong magandang plano si Lord. Amen? So, thank you, Pastor Anida, for that very encouraging word. God bless you po. At ngayon naman, dadako po tayo sa ating panahon na kung saan ibabahagi din po natin ang ating pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Pero bago po yan, muli po inaanyayahan ko po kayo na magsulat po ng prayer request ninyo sa ating chat box para po kasama po maisama po namin sa aming mga prayer list. Amen? At meron po pala tayong concert sa May 23 po. Sino na po ang nakadalo sa concert ng jail natin na ito? Meron na ba sa inyo ang nakadalo at one time? Every year, ginagawa po natin ang concert natin. So, kung hindi pa po kayo nakadalo, please dumalo po tayo. Kahit hindi nyo po araw yung Saturday, baka pwedeng ipagpaalam natin sa ating mga jail officers at jail warden kung gusto po nating dumalo. Sa May 23 po, from 9 o'clock hanggang 12 o'clock po ng lunchtime. Okay? So, inaanyayahan po namin kayo na dumalo at i-celebrate po natin ang kabutihan ng Panginoon. Promise, hindi po kayo magsisisi na dadalo sa ating concert, jail concert. Okay? Magkakaroon po ng biyaya ang Panginoon doon. Okay? So, thank you. At sige na po, dadako na po tayo sa ating presentations at unahin po natin ang ating mga kapatiran mula po sa Kulasi District Jail. Paki-unmute po mga kapatid mula sa Kulasi para sa inyong presentation. Good morning mga kapatid dyan sa Kulasi. Yes, sige po. At kung maaaring mas lumapit pa po kayo para may ma-pick up po ang ating computer. Go ahead po mga kapatid.